Well, mga kapupong dalawang dating Marine ang nagsabi sa pagdinig ng Senado na sina dating Senate President Tito Soto at Senador Erwin Tulfo ay kabilang umano sa mga nakatanggap ng cash deliveries na may kaugnayan sa mga proyektong flood control na ngayon ay nasa sentro ng isang malawakang investigasyon. Dahil sa bigat ng mga pangalang nadawit, mabilis na naging usap-usapan ang isyu sa loob at labas ng pamahalaan. Kasabay nito, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na nagsasagawa sila ng hiwalay na pagsusuri kaugnay ng mga ulat na may ilang dating Marine na umano'y nakatanggap ng offer ng pera kapalit ng kanilang mga pahayag. Ayon sa National Bureau of Investigation, mahalagang malaman kung may anumang impluensyang nakaapekto sa mga testimonya ng mga taong sangkot sa usapin. Patuloy na sinusuri ng ahensya ang mga dokumento, komunikasyon at iba pang impormasyon upang matukoy ang tunay na pangyayari. Nag-ugat ang kontrobersya matapos sabihin ng ilang individual na dati silang miyembro ng Philippine Marines at umano'y naging courier ng mga cash delivery na may kaugnayan sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ang kanilang mga pahayag ang naging dahilan upang mas mapalawak ang pagsusuri ng mga autoridad. Noong mga nakalipas na buwan, humingi ng tulong ang Office of the Ombudsman sa National Bureau of Investigation upang beripikahin ang mga alegasyong lumitaw. Kabilang sa mga tinitingnan ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng mga testigo, nilalaman ng kanilang mga affidavit at iba pang detalye na maaaring makatulong sa pagbuo ng malinaw na larawan ng kaso. Sinabi mga kapupong ng mga opisyal na bahagi ng normal na proseso ang pagsusuri sa kredibilidad ng mga taong nagbibigay ng impormasyon. Anila, mahalagang matiyak na ang bawat pahayag ay suportado ng sapat na ebidensya bago makabuo ng anumang konklusyon. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, naging sentro rin ng atensyon ng Senado. Nagkaroon ng kalituhan matapos sabihin ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na walang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa araw na yon. Dahil walang opisyal na hearing, sinabi ni Gatchalian na hindi papayagang makapasok sa Senado ang mga resource person. Gayunman, nilinaw niyang maaaring pumasok ang mga senador dahil ito ang kanilang lugar ng trabaho at bahagi ng kanilang tungkulin bilang mga halal na opisyal. Binigyang diin din niya na ang desisyon ay hindi nangangahulugang ihihinto ang mga investigasyon. Ayon sa kanya, magpapatuloy ang mga proseso sa tamang panahon at alinsunod sa mga umiiral na patakaran ng Senado. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa gitna ng mga pagbabago sa loob ng mataas na kapulungan, kabilang ang mga usaping may kinalaman sa pamunuan at ilang komite. Dahil dito, naging mas mataas ang interes ng publiko sa mga susunod na hakbang ng Senado kaugnay ng mga alegasyon. Samantala, patuloy na nananawagan ang mga autoridad sa publiko na hintayin ang resulta ng masusing pagsusuri. Ayon sa kanila, hindi sapat ang mga alegasyon lamang upang mapatunayan ang anumang pananagutan. Para sa mga eksperto sa batas, mahalagang ikumpara ang mga testimonya sa mga dokumento, records, at iba pang ebidensya upang matiyak ang katumpakan ng bawat impormasyon. Ito anila ang tanging paraan upang magkaroon ng fair at balansing pagtingin sa usapin. Sa ngayon mga kapupong, marami pang tanong ang naghihintay ng kasagutan. Patuloy ang pangangalap ng impormasyon, mga interview sa mga sangkot, at pagsusuri sa mga dokumentong maaaring makatulong sa paglilinaw ng mga alegasyon. Habang wala pang pinal na resulta ang mga investigasyon, nananatiling nakatutok ang publiko sa mga susunod na development. Inaasahang magbibigay ng karagdagang detalye ang mga autoridad sa mga darating na araw habang nagpapatuloy ang kanilang pagsusuri sa isa sa mga pinakatinututukang usapin sa bansa sa kasalukuyan. Madam Speaker, doon kanina kinanta ni Congressman Erice, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayo lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Sinasabi mo rin na buhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo,
Si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. The colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Di ba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons. Huwag mo na isa-isahin, sayang oras mo. Congressman Tino, in favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Maraming mapagkunwari dyan, ha? Wawarningan lang kita, ha? Kaya importante, Mr. Chair, roll call yung botohan natin. Hindi yung pasikreto. Tama. At dapat malaman din ng taong bayan ano ang posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair, eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ang VAT. Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin, eh. Para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter, ha? Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede rin ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumukontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Lunes ngayon, ano? hindi niyo po Bawal ang tatanggihan, pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers Pero- because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong igiit dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking puwagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi niyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi recto eh, si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all Ay seriousness... ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record.